So kung meron kang battery na 12 volts, 100 ampere hour, kailangan mo ng solar panel na from 200 watts up to 400 watts. Jack Solar, share natin ito. Anong natutunan mo? Meron tayo ngayong image dito ng solar panel, solar charge controller, at battery. Para sa mga magsisimula pa lang sa solar, ito ang rule of the thumb natin. So kung meron kang battery na 12 volts, 100 ampere hour, kailangan mo ng solar panel na from 200 watts up to 400 watts. Ngayon, kung ang battery mo is mas malaki dun sa sinabi ko, let's say dinalawa mo siya, no? Dalawang 100 ampere hour. So kailangan, kung dinalawa mo yung battery, tutumbasan mo siya. So kung ito ay 200 ampere hour na 12 volts at ito ay 400 watts, gagawin mo naman siyang 800 watts. Ngayon, dahil may image dito ng solar charge controller, ang solar charge controller ay sinasize to guys, kinocompute to. So para makompute nyo kung anong size ng solar charge controller nyo, kailangan nyo kunin yung current rating niya, no? Kasi doon base yung sizing ng solar charge controller. So para makuha yon, may formula tayo. Maximum power ng solar panel divided by voltage system ng battery times service factor. So maglalagay na lang ako, magpo-post na lang ako sa screen ng sample computation, no? Let's say ang each panel nito is 400 watts. Then ito ay 12 volts na siniris ko. So magiging 24 volts to, no? So kung 400 plus 400, 800 watts ang panel, then ang battery is 24 volt system. Tapos pag kinompute natin yung base sa formula, no? I-round up nyo siya to the nearest commercial size ng solar charge controller. Yung condition pala ng nauna nating sinabi is after kang bumili ng battery is ang sinunod mong binili is yung solar panel. Kaya umabot tayo sa pagko-compute ng size ng solar charge controller. Pero just in case, no, after kang bumili ng battery, is ang sinunod mong bilhin is yung solar charge controller at hindi ka pa nakakabili ng solar panel. So I suggest, no, kung gano'n na naging case, hindi mo na kailangan mag-compute para isa-is tong solar panel mo. So, pupunta ka na lang dun sa datasheet or sa manual ng solar charge controller mo at sundin mo yung nandun na suggested nilang max power ng solar panel mo. So, magpo-post tayo sa screen ng sample, no, na galing sa manual ng isang solar charge controller para lang meron kayong idea kung ano yung sinasabi ko. So, dito makikita nyo yung suggested max power niya pag 12 volt system ang battery mo at pag 24 volt system ang yung battery. Pero kung ako ang tatanungin guys, mas practical na gawin yung condition na nauna, which is yung solar panel mo na yung binibili kaysa sa solar charge controller. So bakit ko sinabi yon? Kasi guys, ganito. Sa setup natin, isa lang ang hindi fix, no, sa mga nag-off-grid, yung area na paglalagyan natin ng solar panel. No? Kasi yung battery, solar charge controller, madali na yan kasi indoor to eh. No? Pero yung solar panel, ito yung karaniwang problema natin kung saan natin ilalagay at yung space natin kung gaano kalaki. No? So mas maganda kung magso-solar ka, i-maximize mo yung space na meron ka. No? Magagawa mo yon sa pamagitan ng pagtingin dun sa bubong mo kung ilan kasyang solar panel. So pag na-figure out mo na, nakasya pala dun ay ganitong klaseng panel, no, ganitong size at ganitong bilang, no, saka mo pa lang ngayon i-size yung iyong solar charge controller. Yan ang magandang diskarte guys.